Good day po sa inyo. I'm Malu Arbigoso and one of the full-time financial educator and marketing director dito sa ating company na IMG or International Marketing Group. And ako po ay dating employed for almost 29 years and ngayon kaisa na po ako ni IMG na kung saan ay ginagawa po ang mission na makapagturo po sa 30 million family by 2030. Kasi nga po, yun po ang goal ni IMG na lahat po ng family ay maturuan natin about financial literacy. And saan nga po ba nanggagaling yung ating tinuturo? And good thing, si IMG po ay nakapag-publish ng book na kung saan may title na The Secret to Saving and Building Your Future. And kung makikita nyo, dito sa cover page, meron po diyang tinatawag na solid financial foundation or 5 blocks. And mamaya, i-discuss po natin ano ba yung kahalagahan ng 5 blocks na yan at paano ba ito makakatulong sa atin. And dito po sa baba, ayan, mapapansin nyo, may hawak na book si Senator Rapi Tulfo and si Miss Corina Sanchez dahil sila yung ambassador and ambassadress ni IMG. And sa pinakababa naman, nandyan yung mga kilalang tao. Yan, sila yung mga nakikita nyo sa TV. Sila naman yung representative din or ambassador and ambassadress ng mga kapartner na company ni IMG. And dito sa right side, andyan po yung ating Financial Training Center from Cabuyao, Laguna. Yan, lagi po yung naka-open para po sa mga gustong matuto about financial literacy. And ayan po yung mission talaga ni IMG na changing people from spender to saver. Kasi nga po, halos lahat or kalimitan sa atin mga Pilipino ay nakakalimutang mag-save. Panay lang ang gastos natin, 'di ba? Kaya ang nagiging number 1 problema ng mga Pilipino ay pera. Kaya yun po yung pag-uusapan natin, paano ito masusolusyonan. And ano nga ba yung IMG? Yan, ang IMG po ay hindi investment, hindi networking, at hindi life insurance. Dahil si IMG po ay isang financial services company. Kaya ang pag-uusapan po natin dito ay tungkol sa kaperahan. Dahil yun po ang binibigay na serbisyo ni IMG, all about finances. Yan, meron po tayong tinatawag na 2 panahon or 2 season sa buhay ng bawat isa. Una, productive years. Pangalawa, non-productive years. Yan, kung ikaw ay nagre-range ng age from 20 to 60, ibig sabihin, meron ka pang income. Pasok ka pa dito sa productive years, may income ka pa, and malakas ka pa. At ito din yung time na kung saan ay nagpo-produce. Nagpo-produce ng mga pangangailangan ng pamilya, pangangailangan ng personal needs, at the same time, dapat nakakapag-prepare. And para saan ba yung pagpe-prepare? Kasi kung ikaw ay papunta na sa non-productive years, from 61 hanggang 100 years old, kailangan mo nang maghanda. 'Di ba? Bakit ba natin kailangan maghanda? Yan, kasi nga, pag 61 years old na, pataas, ibig sabihin, retired ka na sa trabaho. And wala ka na ring income, 'di ba? And ano ba yung nangyayari pagka unti-unting tumatanda yung tao, 'di ba? Nanghihina na. Kaya kung hindi ka magpe-prepare during productive years, kaya mo pa bang magtrabaho dito sa non-productive years para makapag-prepare? 'Di ba? Paano kung wala ka ng income? Saan ka kukuha ng panggastos? Tuloy-tuloy pa din ang expenses. Kagaya ng mga yan. Grocery. Siyempre, kailangan nating kumain dahil buhay pa naman tayo, nawalan lang tayo ng trabaho, 'di ba? Pangalawa, Meralco. Sa sobrang init ngayon, hindi na kinakaya yung electric fan lang, lalo na yung may mga health issue. Pangatlo, paano kung kailangan mo nang mag-maintenance? Kailangan mo laging magpa-check up.
And kung hindi ka nakapag-prepare, 'di ba? Ano mangyayari sa iyo? And worse, kapag na-hospitalize. Kaya ang tanong dito, kaninong income ang uubusin mo? Kaya may nasimulan ka na bang i-prepare? 'Di ba? Kasi kung wala ka pang nasimulang i-prepare, mapapagaya ka sa sinasabi ni Benjamin Jokno. Ayon sa research, siya po ay governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. More than 87% of senior citizen walang sapat na retirement savings and umaasa sa mga anak at umaasa sa pensyon. Ikaw ba gusto mong mapagaya dito sa sinasabi niya? 'Di ba? Anong gagawin mo? Paano kung malapit ka na sa non-productive years? Ready ka na ba? 'Di ba? Ready ka na ba para sa ganitong mga problema na kakaharapin? Kaya nandito po si IMG para masolusyonan natin yung problema na kakaharapin. Una, matulungan kayong mag-prepare. Kasi nga nakakalimutan ng mga tao na mag-prepare dahil marami tayong gastos during productive years. Pangalawa, matulungan kayong huwag mapabilang sa 87% na walang retirement savings. 'Di ba? Napakahirap yung sinasabi ni Benjamin Jokno, which is, yun naman po talaga yung reality, yung nangyayari sa kasalukuyan. Marami tayong senior citizen na talagang walang sapat na retirement savings. At kung ayaw nyong mapabilang sa kanila, anong gagawin mo? 'Di ba? Anong gagawin mong action? Kaya ngayon, nandito si IMG na tayo dapat ay tutulungan kayong masolusyonan kung ano yung dapat gawin para hindi ma-encounter itong ganitong problema or magkaroon ng action. Dito po, sa next slide, meron po tayong example. Kung halimbawa, ikaw ngayon na nakikinig, 38 years old ka lang. 38 years old ka na, tapos sapat yung kinikita mo. After 15 years, 53 years old ka na or more than. 'Di ba? Isipin mo na lang kung anong age mo ngayon. Ang tanong, ano kaya ang financial status mo at ng family mo? Kasi lahat tayo siguradong haharap sa malaking problema. Gaya ng mga yan. 'Di ba? Yung bigas, yung itlog, yung oil, yung coffee, and yung Meralco. Ito pong nandito yung ating mga expenses. And ito rin yung tuloy-tuloy na pagtaas, yung inflation effect, pagtaas ng presyo. Kung hindi po tayo maghahanda after 15 years, magkano na po kaya yan? Lalo na po yung itlog. Ito po yung basic na pangangailangan natin, di ba, yung itlog na pang-ulam. Sa ngayon, 10 pesos. After 15 years, magkano na kaya yan? Ito pong mga nandito, mga example lang yan. Paano pa yung ibang mga pangangailangan natin, di ba? After 15 years, masasabayan pa kaya nating bilhin yung mga presyo niyan? Pangalawa, yung health issue. Sa ngayon po, magkano na yung pang-check up? Yung pa-hospital, di ba? Paano kung nagkasakit? Nagkasakit ka. Wala kang pang-check up, wala kang pang-maintenance. After 15 years, magkano na yan? Sa ngayon nga, nahihirapan ka pa eh. 'Di ba? Nahihirapan ka pa sa panggastos. Paano kung na-hospital ka? Ang tanong, may healthcare program ka na ba? Saan ka kukuha ng pambayad? After 15 years, mas mataas na yan. Kaya ang tanong po, ready ka na ba? May nasimulan ka na? Sunod. Yan, yung educational fund. Kung sa ngayon, wala ka pang anak na nasa college, elementary pa lang, or yung iba, bubuo pa lang ng pamilya, magkano na po ngayon yung tuition fee? Yung mga pangangailangan sa school, yung books,
'Di ba? Yung mga project, yung school service, after 15 years, magkano na to? Kaya mo pa bang magpaaral ng anak after 15 years? Kung hindi ka maghahanda, mahihirapan ka. Sa ngayon nga, nahihirapan na tayo eh. What more pa kung after 15 years? 'Di ba? Try to imagine po. Pang-apat, yung emergency support. Ayan, ito yung kalimitan na nagiging dahilan kung bakit nababankrupt ang isang pamilya. Di po ba yung pag nagkasakit, walang nahandang pambayad? Pag nagkaroon ng emergency, namatay ang isang miyembro ng pamilya, gastos pa rin yan. Diba? Nagkaroon ng calamities. And after 15 years, sa tingin mo, magkano na yung mga gastusin yan? Kung sa ngayon, nahihirapan ka, paano pa after 15 years? Saan ka lalapit? Sinong aasahan mo? Diba? Yun pong mga problema, simula dun sa 2 season, hanggang dito, puro problema po yun. And kung hindi po tayo maghahanda, 'di ba? Kaya itinuturo po sa atin ni IMG na kailangan nating paghandaan tong mga to. Kasi ito po yung mga seryosong problema. Dahil tuloy-tuloy ang pagtaas ng mga bilihin. Kaya ang tanong, ready ka na ba? May nasimulan ka na ba? Ayan. Dito po sa next slide, ang kagandahan, ito po yung magiging solusyon para sa mga problema na narinig natin kanina. Diba? Kaya po nandito si IMG, help us to avoid future problem. Tutulungan tayo ni IMG na masolusyonan yung mga problema na nakita at narinig natin kanina sa pamamagitan ng, ayan, 5 blocks. Yang 5 blocks na yan, tignan nyo pong mabuti, yung healthcare program, life insurance, pag-manage ng utang, emergency fund, investment, sa tingin nyo ba makakatulong yan sa inyo? Sa tingin nyo ba masusolusyonan yung problema nyo? Alin po dyan sa palagay nyo ang hindi kailangan? Kasi kapag nabuo po natin yan, una, magiging financially secured ka. Pangalawa, magkakaroon ka ng peace of mind. 'Di ba? Ano pa bang hahanapin natin kung may peace of mind tayo? Gaano kahirap kapag wala tayong peace of mind, hindi tayo makatulog. Lalo na kung baon tayo sa utang. And kahit ano ang dumating na problema or pagsubok sa buhay mo, ready ka. Paano kung wala kang healthcare program? Number 1. Ano ba yung number 1 dahilan kung bakit nababankrupt ang isang pamilya? Yun po ay yung kawalan ng healthcare program, 'di ba? Kasi kapag isang miyembro ng pamilya or ang breadwinner ay nagkasakit at hindi ready yung pamilya, saan po kukuha ng pambayad? Di po ba? Pagpasok pa nga lang sa hospital, tinatanong na tayo kung meron tayong card, meron tayong pang initial deposit. Imagine niyo yun. Di ba? Ano kayang appliances or mga personal nating gamit ang mabebenta kung wala tayong healthcare program? Kasi emergency cases na po yan eh, di ba? Hahayaan ba natin na ang pamilya natin hindi mapagamot? Kung hindi po tayo maghahanda at wala tayong healthcare program, anong mangyayari? Di po ba? Imagine na lang po natin. Pangalawa, life insurance. Kung halimbawa, ikaw ang breadwinner sa pamilya mo at kinuha ka ni Lord, wag naman sana kasi hindi naman po talaga natin ginugusto yun, pero darating yung time at una-una lang nakukunin ang isa sa pamilya, 'di ba? Lalo na yung breadwinner. Ang tanong, ano yung iiwan mo sa pamilya mo kung meron kang anak na pinapaaral at sa'yo lang umaasa ang pamilya mo? Sa tingin mo, anong mangyayari sa kanila, sa mga anak mo? Makakapagpatuloy pa kaya sila ng pag-aaral?
Kasi ang life insurance po, ito yung program na kung saan kapag kinuha ni Lord ang isang breadwinner, 'di ba? Kapag may life insurance siya, meron siyang maiiwan sa pamilya na assistance or panggastos. Kaya yun din po yung tinuturo ni IMG. Meron po tayong program niyan. Isipin mo na lang, kung wala kang life insurance at mahal mo ang pamilya mo, anong mangyayari sa kanila? Pangatlo, kaya mo bang i-manage yung utang mo or namamanage mo pa ba? Or sabihin na nating may utang ka ba? Kasi kung baon ka sa utang, sa tingin mo may peace of mind ka? Diba? Ang number one dahilan kung bakit nai-stress ang isang tao ay walang peace of mind. And bakit nawawala ng peace of mind? Kasi nga, problemado sa pera. Lalo na kung siya ay maraming utang. Diba? Kaya tayo hindi nakakapag-ipon dahil baon sa utang. Dalawang klase po kasi ang utang. Una, bad utang. Pangalawa, good utang. Yung bad utang po, nangungutang tayo sa mga hindi naman natin kailangan. Kaya tayo nakakapangutang yung mga binibili natin na hindi naman natin kailangan, di ba? Ang pangalawang utang na good, kung mangungutang tayo, dapat yun ay gagamitin sa negosyo para makabayad agad tayo. And kung hindi mo na ma-manage ang utang mo, makakalabas ka pa ba? Diba? Magkakaroon ka pa ba ng peace of mind kung yung inutangan mo ay laging nakaabang sa'yo sa labas ng bahay mo? Or sa Facebook na pinopost mo? Kaya dapat na ma-manage po natin yung utang natin. Pang-apat, emergency fund. Ano ba yung emergency fund? Diba? Ang emergency fund, ito yung fund mo or pera mo na dapat meron ka at madali kang makakuha. Madali mo siyang makuha in case of emergency. Kahit pa simple yan, 'di ba? Yung mga simple emergency lang dapat meron tayo. Para hindi tayo mabaon sa utang. Kasi kung emergency na yan tapos wala kang fund, saan ka lalapit? Malamang sa number 3. 'Di ba? Makautang ka. Kaya importante na mayroon tayong emergency fund. And ang ideal nito, dapat 3 to 6 month na sweldo na dapat meron tayo. Pang-5, investment. Ayan. Ito po yung pag-uusapan natin mamaya. Kasi ito yung pinakamadaling mabuo dito sa 5 blocks na to. And ano ba yung kahalagahan ng investment sa atin? And ulitin ko po, kapag nabuo natin ang 5 blocks na ito, una, magiging financially secured ka. Pangalawa, magkakaroon ka ng peace of mind. And kahit anong dumating na problema or pagsubok sa buhay mo, ready ka. Yan. And meron din po kaming program about increased cash flow. Ano ba yung increased cash flow? Yan. May dalawang types po tayo ng pag-increase ng cash flow. Una, para mag-increase ang cash flow mo, bawasan mo yung pagbili ng mga hindi naman kailangan, hindi naman importante. 'Di ba? Para tumaas yung cash flow mo. Pangalawa, kailangan ng additional income. And para mabuo tong 5 blocks na to, hindi naman po ito sabay-sabay. Isa-isa lang po natin tong ituturo para mabuo. Di po ba? Ayan. And kagandahan po si IMG, tutulungan tayo para mabuo tong 5 blocks na to. Kasi meron na po siyang mga kapartner na company na kung saan hindi na po tayo dadaan sa mga middleman. And ano ba yung middleman? Ang middleman po, ito yung tinatawag na broker or yung mga ahente. And ano ba yung ginagawa ng mga ahente? Ano yung trabaho nila? Di po ba nangungumisyon? Kaya kung ikaw member ni IMG, hindi ka na magbabayad ng malaki kasi wala ka ng pagdadaan ng ahente. Ikaw na yung ahente sa sarili mong account. Yan, number 1, meron po tayong kapartner na healthcare dyan sa mga Kaiser Health Group.
Yan, kapartner po yan. Kapag gusto natin ng healthcare, nandyan po sila. At wala na tayong pagdadaan ng ahente. Pangalawa, sa life insurance naman, nandyan si Manila Bankers, nakapartner din ni IMG. Pangatlo, kung gusto mo pang mag-business, yan, yung mga real estate, andyan po sa SMDC, Ayala. And pang-apat, yan, sa gustong bumili ng sasakyan, and gustong magkaroon pa ng business, nandyan si Toyota at Mitsubishi, nakapartner din. And, ayan, yung savings or emergency fund, ituturo po dito kung paano tayo mag-ipon para magkaroon ng emergency fund sa tamang platform. And ayan, kung gusto mo ng free travel or makasakay sa eroplano, makarating sa ibang bansa, dito po kay IMG ay unlimited yan. Basta IMG member ka, makaka-experience kang pumunta sa ibang bansa at makasakay ng eroplano. Ayan, extra income. Di po ba lahat naman ng tao gusto ng extra income? Maging financial educator ka, nakagaya ko. E tinuturo naman po ito kung paano at napakadali lang. Dahil dito naman po sa IMG ay team tayo. Nagtutulungan po dito para mabilis matuto. And lastly, yan yung investment program dito sa stock market. Ito po yung pag-uusapan natin sa next slide. Yan. Ang sinasabi lang po dito, kapag nandito na tayo kay IMG, magkakaroon tayo ng direct access sa mga company na yan. At wala na tayong pagdadaan ng middleman. Yan. Ito po yung investment. Ano ba yung investment? Diba? Ano ba yung kahalagahan ng investment? Bakit kailangan nating mag-invest? Meron po kasing tinatawag na investment principle. Sabi, kapag may tinanim, mayroong aanihin. Totoo naman po yun. Kasi nga, di ba, kapag nagsumikap tayo ngayon, pagdating ng araw, meron tayong magagamit. Parang mga puno or halaman na kung saan mapapakinabangan yung bunga. Na kapag nagtanim tayo ngayon, after ilang taon, meron na tayong aanihin. Yun lang po yung investment principle. And why do we invest? Yan, kasi meron po tayong kailangang i-beat yung mga inflation, dahil tuloy-tuloy yung pagtaas ng mga bilihin, mabit yung tax, 'di ba? Lagi po kasing may mga taxes sa groceries, sa mga pagkain sa labas, kailangan masabayan natin 'yan. Pangatlo, yung ating financial goal. 'Di ba? Kasi nga parang nagtatanim, sa ngayon kailangan mo magtanim, pagdating ng araw, pag kailangan mo na yung pera, magagamit mo na siya. Yun po yung kahalagahan ng investment. And number 4, yung let our money works. Ibig sabihin, sa ngayon, kung ikaw nagtatrabaho ka pa sa pera, nagtatanim ka, and pagdating ng araw, yung pera naman na magtatrabaho sa'yo. Kasi kumita na siya eh. Tumubo na siya. And ani ka na lang ng ani pagdating ng araw. Kasi, mapapakinabangan mo na siya pagdating ng araw. And dito po tayo magpo-focus sa ating long-term financial goal. Kasi nga yung pagtatanim, di ba, long-term. Di naman yan pag nagtanim ka ngayon, after 1 week, meron ka na agad aanihin. Hindi po. Kailangan dito patience. Di po ba? Para pagdating ng araw, mas madami tayong anihin. Yan. Una, educational fund. Siyempre, kung sa ngayon wala ka pang anak, kailangan mo mag-ipon para pagdating ng araw, meron kang panggasto sa kanila. Kasi nga, tuloy-tuloy yung pagtaas ng mga tuition fee. And kung naka-invest yung pera mo, kumikita siya. Pagdating ng araw, malago na siya, 'di ba? Business fund, kung gusto mo magtayo ng business, 'di ba? Kailangan malaki ang pera niyan at nag-grow para pagdating ng araw, magtayo ka man ng business, 'di ba? Sakto or sapat yung fund mo. Dream family travel, yan, kasi magastos din po yan. Kailangan din nating paghandaan yan. Dream car and house, sino po ba yung hindi nangangarap na magkaroon ng sasakyan at magandang bahay? Pero kailangan nating paghandaan. And retirement fund, ito po yung pinaka-importante, 'di ba? Kaya nga po tayo nagtatanim o nag-i-invest para pagdating ng araw na retired na tayo, hindi na natin kaya magtrabaho kasi hindi naman habang buhay,
nagtatrabaho ka, hindi mahabang buhay, malakas ang katawan mo, 'di ba? Kaya ka nag-i-invest, nag-iipon para pagdating ng araw, may magagamit ka. Kahit hindi ka na pwedeng magtrabaho. And lastly, yung charity program or foundation. Kung halimbawa, may puso kang matulungin at sobra-sobra naman yung kinita mo, 'di ba? Why not tumulong ka sa kapwa mo? Dahil yun naman talaga ang gusto ni Lord sa atin na dapat nagtutulungan. Kaya ang tanong, kailan mo uumpisahang magtanim para dito sa financial goal mo? Ayan, dito po, ito yung investment sa stock market. Kung mapapansin nyo, ito yung mga matatag na company or blue chips company na dito naka-invest yung mga investor ni IMG, yung mga pera natin. Meron tayong tinatawag na dalawang types ng pag-invest. Una, direct trading. Dito po sa direct trading. Pangalawa, indirect or mutual fund. Dito sa direct trading, ikaw yung fund manager, 'di ba? Ano ba yung trabaho ni manager? Nagma-manage. Kung halimbawa, meron kang 10,000, naka-direct lang yung pera mo na naka-invest dito kay Jollibee, halimbawa, ibig sabihin, dapat nakapokus ka dyan kasi direct yan eh. Tututukan mo yan, paano kung hindi ka naman aral? 'Di ba? Hindi ka naman well-trained. Hindi mo nabantayang mabuti. Anong mangyayari sa 10,000 mo? Kasi ito yung sugal. Kaya yung sinasabi nung iba na scam daw ang trading, ang mga kagaya ng crypto, hindi po. Kaya po nawala yung pera mo kasi hindi mo binantayan. Hindi ka naman kasi aral, hindi ka expert. Unlike dito sa indirect or mutual fund, ang good thing, nandito yung mga investment or pera ng mga investor ni IMG. Meron ditong fund manager. Yan, expert yan, train yan, certified yan. Ang ginagawa nila, ayan, ikinakalat nila yung pera ng tao, naka-diversified. Para pag halimbawa, bumaba yung sales or profit ni SM or ni San Miguel, meron pa silang naka-backup. Alam yan ni fund manager ng mutual fund, diba? Hindi sila mamumroblema na malulugi yung investor. And kung ayaw mo naman ng direct trading or indirect mutual funds, dito ka dadaan kay middleman. Siyempre, nagtrabaho siya sa pera mo, 'di ba? Ilalagay yan dito sa, ayan, kung makikita mo, dito yan sa Pag-ibig MP2, lalagay dyan yung pera mo. Pero, ang gagawin niya, ilalagay din niya sa indirect mutual fund. Ang tanong, bakit hindi niya nilagay dito kay direct trading? Bakit dito siya naglagay kay mutual fund? 'Di ba? Kasi nga, possible na malugi din yung pera ng mga investor ni middleman. Kaya dito siya naglagay, 'di ba? Matalino din siya. Unlike dito kay IMG, direct na tayo, hindi na tayo dadaan sa middleman. Kaya ang tanong, anong investment platform ang mas gusto mo? Yan, ito po yung example natin sa pag-i-invest ng ating pera. Dito kay middleman, sa option 1. Kung halimbawa, dito ka naglagay kay middleman, tapos ilalagay niya yan dito sa stock market, kikita yan ng 12 to 15%. And pagbalik sa'yo, 3% na lang. Sa palagay mo, bakit? Kasi nga po, dito sa middleman, meron pa yung mga charges. Kasi, inalagaan niya yung pera mo, binantayan yung pera mo. Hindi naman yan papayag na wala siyang makukuha, di ba? Yan, yung mga yan. Middleman ang tawag sa mga yan. Unlike dito sa option 2, kung ikaw ay part ni IMG, pansin mo, nasa loob siya ng square. Dito, nasa labas. Pag nag-invest siya, yan, kikita yung pera niya ng 12%. And pagbalik, ganun pa rin. Kasi wala siyang pinagdaan ng middleman. Yan, kung halimbawa, ikaw naglagay ka ng 3,000 a month. Sa loob ng 3 years, kumita yung pera mo ng 108,000.
Yan, naging 108,000 siya sa 3 years. And ito na yung kinita ng pera mo kapag kay option 1 and option 2. Kung kay option 1 ka maglalagay, kay middleman, yung kinita ng pera mo, 'di ba, ang tubo niya is 3%, 114,610. Pero wala pa diyan yung mga charges. Kasi may mga policy to, kaya i-charge diyan. Unlike dito sa option 2, yung pera mo is 12%, yung ROI, 136,055 yung kinita. 'Di ba, laki ng difference niya. Kaya ang tanong, bakit gusto ka namin maging part ng IMG community? Kasi nga ang laki ng pagkakaiba. Yan, kung halimbawa, nandito ka na kay IMG, ganyan yung magiging dashboard mo or investment portfolio. Ayan. And dito yung mga details, yung amount, booking date, lahat po. And ang kagandahan, 20 pesos lang, take note. Lowest amount ng pag-i-invest or pagta-top up dito kay IMG, 20 pesos lang. Diba? Kahit estudyante po pwedeng maglagay dito sa investment. Kaya may 20 pesos. And kung gusto mo namang mag-top up, kiklik lang yung add subscription and request redemption. And mamaya, ituturo po sa next slide kung ano ba yung nilalaman nito or paano ka magkakaroon ng gantong investment portfolio. Ayan. Dito po, highest ROI tayo or return of investment. Kapag nasa part ka ni IMG, walang fees collected, no commission deducted, no policy charges. Pero pag kay middleman, ito po yung mga charges. Yan. Top up premium allocation, may charge yan 3%, administrative charge, 25 per month, insurance charge, 83.33 pesos, rider charge, meron din, withdrawal charge, ang dami pong charges. Kaya po nung kanina, 'di ba? Ang laki ng difference nila. Ayan oh, sa taas kung makikita mo. Kasi syempre, 'di ba? Inaayos nila or sila yung nagpa-process ng pera mo. Ayan, ito yung pagkakaiba nila. Kay middleman versus IMG, si middleman, sila yung nagko-control. Pero dito kay IMG, ikaw yung may control ng pera mo. Kasi kahit magkano, basta meron kang 20 pesos, yung lowest amount, pwede ka mag-top up. And nakikita mo kasi yung dashboard mo, yung investment portfolio. Basta meron ka lang data or wifi, makikita mo yan sa cellphone mo. Kahit nasaan ka. Kaya ikaw yung may control. Pangalawa, kay middleman, 5 to 10 years withdrawal period. Ang tagal. Paano kung kailangan mo na yung pera, diba? Unlike dito kay IMG, 6 months lang po, makaka-withdraw ka na. Basta, dagdagan mo naman yung nilagay mo, 'di ba? Para malaki yung ma-withdraw mo. Pangatlo, may required na monthly top up kay middleman. Unlike dito kay IMG, wala po. 'Di ba? Binanggit ko nga, basta meron kang 20 pesos. And kay middleman din, kapag hindi ka nakapaglagay ng 2 to 3 months, maglalaps na yung pera mo. Magkakaroon na yan ng charges. And dito kay IMG, wala po. Kahit ma-short ka or sabihin na natin na kinapos ka ng ilang buwan, 2 to 3 months, walang lapse, walang charges. Kaya ang tanong, anong investment platform ang mas gusto mo? Ayan, good thing, kapag nandito ka po kay IMG, meron ka mga benefits na maa-avail. Una, yung Fidelity Life, 50,000 from Fidelity Life. And meron din pong free services na kagaya kay St. Peter. Ito po yung makukuha ng pamilya mo once na kinuha ka na ni Lord. Pangalawa, ma-avail mo tong
Free 100,000 na personal accident insurance from Manila Bankers. Halimbawa na aksidente ka, meron kang 100,000 na assistance. Pangatlo, ayan, free check-up from Kaiser Medical. Sa mga SM, sa Robinsons, nandyan yan. Free lang yan kahit ilang beses ka magpa-check up. Free lang po yan. Magkano na yung pa-check up ngayon? 1,000, 1,000 plus, diba? Dito, libre lang. And meron din pong free HMO na benefits. And number 5, yan yung free travel or travel. Basta, magawa mo yung mission mo kay IMG. Meron po yung process. As in, free lang po. Twice or thrice a year po nagpapadala si IMG sa ibang bansa na mga IMG member. Kung gusto mong ma-experience yan, maging part ka po ng IMG. Diba? And number 6, ayan, extra income. Kung gusto mo ng part-time or full-time, para mag-increase yung cash flow mo, ituturo namin yan dito. Step by step. Ayan. And paano ba maging member ng IMG? Diba? Kung naintindihan nyo, naunawaan nyo kung ano yung kahalagahan na itinuturo ni IMG, yan, become a lifetime member. Ito po yung ID, magkakaroon ka ng ID. Yan. Para masabi na member ka ni IMG. At yan yung mga nasa baba, sila yung mga kaisa at kasagpi natin dito sa IMG. And, ayan po yung membership fee. 6,000 pesos only. Only kasi, sa 6,000 na yan, yung 1,000 mo, babawasan na yan at automatic ilalagay sa investment mo. And then, yung 5,000 naman po nakatumbas, yung binanggit ko kanina, yun yung may mga benefits. Kagaya na lang nung pre-check-up, 'di ba? Napakalaking tulong nun. Sa isang taon, ilang beses ka magpa-check-up. Yung 5,000 mo, 'di ba? Panalong-panalo ka na. And paano pa yung ibang mga benefits, yung mga insurance, and mamaya babanggitin ko pa po yung ibang mga benefits. Ayan, pangalawa, para maging member ka, meron po tayong online registration. Ibigay nyo lang po yung mga details nyo sa mga nag-invite sa inyo or sa akin, 'di ba? I-chat mo lang ako para ma-register kita online. At dapat yung email mo ay active kasi doon nagbibigay ng information si IMG sa email mo. Ayan. Yung sa payment naman, meron tayong mga bank, mga legit bank yan, kung mapapansin mo. Diba? Diyan ka magbabayad ng iyong payment. Papadaanin mo dyan. Basta, inform mo lang ako para ma-assist kita kasi gagawan kita ng payment instruction. Para pagdating mo sa bangko, yan yung details na itatype mo doon. And meron din sa Palawan Express. Yan, kapartner din yan na company or na sabihin na nating pera padala. Yan, yung nagpapadala ng pera, kapartner yan ni IMG. And then, ayan, paano ka ba magkakaroon ng dashboard na kagaya kanina? Yan, mabibigyan ka ng user ID at password na makikita mo sa email mo. Once na nagbigay ka ng details. Kapag ka na-encode na yung details mo, na-submit na sa system, marireceive mo yan. Kaya dapat sinasabi ko kanina na active yung email mo. And pag na-open mo yan, ayan. Ayan yung magiging laman. Yan yung tinatawag na dashboard or investment portfolio. Itong 10 to, yan, sa number 6, dito malalagay yung iyong investment or yung pera mo. And dito sa 10 to, ito lang yung example kasi 63 benefits ang makukuha natin dito kay IMG. Ayan, yung mga yan. Manila Bankers, tapos yung pre-legal consultation sa mga abogado, yan yung 50,000 mo, saka yung 100,000 na Manila Bankers
personal accident insurance, and yung sa Everest Memorial Services, libre yan. And kapag gusto mo kumuha ng sasakyan, may discount ka dyan at wala ka ng pagdadaan ng middleman. And ito rin yung magiging ID mo, pag open mo yan, pag nagpa-check up ka sa Kaiser. Dito yan. Downloaded yan and printable. Tapos yung iba, makikita mo yan once na member ka na. Ayan, ayan. Ito yung summary lang ng diniscuss ko sa inyo or pinresent ko sa iyo kanina. Kapag nabuo mo tong 5 blocks na yan, nagkaroon ka ng healthcare, life insurance, na-manage mo utang mo, emergency fund, nagkaroon ka ng investment, nag-increase yung cash flow mo, ibig sabihin, meron ka ng total final solution para doon sa mga problema about sa finances. Ito na yung solusyon ni IMG. And congratulations sa'yo dahil nakinig ka dito sa topic ko, sa pinresent ko. Magkakaroon ka ng free 20,000 from Manila Bankers. Ito po yung personal accident insurance na magagamit mo once na na-aksidente ka. In case lang, 'di ba? Di naman ginugusto na ma-accident, pero at least meron kang assistance na 20,000. And last, ayan. Once again, I'm Malu Orbigoso, one of the marketing director dito sa IMG. And ayan, kung gusto nyo akong i-follow, nandyan yung aking YouTube channel, yung aking mga FB pages. Yan, ito yung aking FB account. Message mo lang ako dyan para sa mga katanungan mo. And thank you once again.